Marami nang natutong bumili ng crypto, pero ang malaking tanong, paano mo ito poprotektahan? Hi guys, ako nga pala si James Afante, also known as Kuy James and now James 3.0, and sa episode na to guys, pag-uusapan natin isa sa pinakamalaking bagay guys sa mundo ng crypto, how to secure your crypto. Bago tayo magsimula guys, meron lang ako ipapakita sa inyo. Alam nyo ba, way back 2022, just so you know, $3.8 billion po ang nawala sa mga crypto users globally. Galing po yan sa mga phishing links, sa mga hacks at sa mga scams. As you can see here on the screen guys, mapapansin niyo way back 2016, grabe yung tinaas ng mga pera na nahack guys sa mundo ng crypto. Well, in fact, hindi rin natin masisisi kasi ang dami din po mga pumapasok na beginner sa mundo na to. Kaya kung beginner ka, napaka-importanteng mapanood mo tong video na to. Isang maling click lang sa mga phishing link guys, pwede na pong mawala lahat ng mga crypto at pera mo. And even kahit yung mga malaking companies katulad ng FTX, Mt. Gox at Celsius ay nagsara na rin po dahil sa mga hackings na nangyari sa kanila in the past. At ang masakit, pag nangyari sa ito, it's either wala na pong bawian or napakababa na lang po ng chance na ma-recover po ninyo yung crypto assets ninyo. Kaya kung iniisip mo na maliit lang yung hawak mo, Kuya James, hindi ko kailangan protektahan yung asset ko kasi maliit lang yung hawak ko, pag-isipan mo munang mabuti. Alam naman natin na ang mundo ng crypto is decentralized, meaning ikaw lang ang may full power guys sa pag-trade at pag-invest ng pera mo. This means na ikaw lang din po ang may full responsibility also para protektahan yung mga crypto assets mo. Sa video nito guys, ituturo ko sa inyo yung mga pinaka-essential or yung pinaka-kailangan ninyong matutunan para maprotektahan nyo yung assets ninyo. Mula sa two-factor authentication or yung 2FA, cold wallets, and even how to avoid yung mga phishing scams. Hindi lang naman ito tungkol sa pagiging hacker-proof. Ito yung isang way also para mas tumalino ka, mas mag-grow ka, and at the same time, mas maging maingat ka sa mga scammers. Kasi ang tunay na crypto investor guys, hindi lang marunong mag-invest, hindi lang marunong mag-trade, kundi marunong ding mag-ingat. So protect your wallet, protect your crypto, either central exchange man yan or DEX man yan. Alam ko na pag-usapan na natin yan dati. Kuya James, may mga nagawang wallet na ako before sa mga previous videos mo. Safe ba ito? Not always. Alam mo ba, 9 out of 10 crypto hacks guys usually comes from user error. Ibig sabihin guys, personal na pagkakamali po ng mga individual owners ng crypto assets, the reason bakit sila nahack, at hindi po ito kasalanan ng mga platforms. At ang pinaka numero unong pagkakamaling ginagawa po nila is maling paghawak ng mga seed phrase. So ano nga ba yung seed phrase? Yung seed phrase po, ito po yung 12 to 24 recovery word phrase mo na kailangan mong gamitin at kailangan mong itago in case na kailangan mong i-recover at ma-access yung wallet mo. And the moment na makuha to ng ibang tao or makuha to ng hacker, nako sigurado tapos ka. 100% sure mawawala po lahat ng mga crypto assets na laman ng wallet mo at wala kang mahihinga ng tulong pag nangyari sa'yo to. So merong dalawang basic way guys para maprotektahan ninyo yung mga crypto assets ninyo. Dito na po pumapasok yung cold wallets at yung two-factor authentication or yung 2FA. Usually pag mga DEX wallets or decentralized wallets, dito po ginagamit yung mga cold wallets. And usually naman pag mga central exchange, dito naman po ginagamit yung mga two-factor authentication or mga 2FA. So unahin muna natin yung cold wallets. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang cold wallets is basically parang ito yung OTP ng wallet mo. Pag sinabing OTP, ito yung code, okay? Ito yung confirmation na every time gagawa ng transaction yung wallet mo, yung bank account mo or whatsoever, kailangan ng confirmation physically using this cold wallet. So paano nga ba gamitin guys yung mga cold wallets? Before we start, gusto ko muna ipakita sa inyo guys yung mga iba't ibang options or mga iba't ibang uri guys na mga cold wallets guys. Special shoutout kay CryptoBillies Philippines for giving me these units, these demo units para mapakita ko sa inyo. So in case na kailangan niyo ng mga hardware wallets or cold wallet wallets in the future, don't hesitate guys na bumili sila since they are the most legit and trusted hardware cold wallet supplier here in the Philippines. So ito yung isa sa pinakasikat guys, yung Trezor. So ito actually mura lang to. So kung bibili kayo nito, meron kami bibiling mga around 4,000 pesos or 6,000 pesos and up to 10,000 pesos which is the Model T. So kinagandahan dito, maliit lang din siya, napakadali lang din niyang ilagay sa mga pockets ninyo or sa mga bags or wallets ninyo. Next is InKey Pro. So ito si InKey Pro. Ito napakamura lang din, nasa worth around 5,000 pesos lang siya. Ito yung itsura guys ng hardware wallet na to guys. As you can see, napakanipis lang talaga niya and may mga onting pindutan siya dito tsaka screen sa harap. And just so you know guys, while explaining itong mga hardware wallet na to guys, so baka napapaisip kayo na bakit ang dami, ano bang pinagkaiba na yan, kailangan mo ba lahat yan? No, you just need one. So pwede ka mamili later on kay sa mga hardware wallet na ipapakita ko po sa inyo. Next we have is SafePal. Itong SafePal, hindi ako masyadong familiar dito but at least they have it. I think this is one of the cheapest hardware wallet available, around 3,000 pesos lang. Ito yung itsura niya kung sa mapapansin
nyo, meron siyang pindutan dito, and then meron din po siyang screen, and then manipis-nipis din siya, very very portable din siya, pero hindi mo siya malalagay sa wallet mo na parang card. And ito yung isa sa pinaka-favorite ko guys, yung Cool Wallet Pro. In fact, dati sa mga events, marami na akong pinamigay na ganito. And ang kinagandahan nito, bakit? In case na gusto mo ng cold wallet, syempre, since ang cold wallet mo, usually talaga dapat dinadala mo to kahit saan. Yung size neto guys, ng Cool Wallet Pro, is literally kasing nipis lang po niya. Yung mga credit cards, mga debit cards, yung mga beep cards na ginagamit natin. And just so you know guys, meron siyang screen at meron siyang button dito, and battery operated po ito. Like, hindi ko rin alam kung paano to gumagana. It's just so cool na possible to even sa mga cold wallets. So again, napaka-portable niya. One of the best to. Around 9,000 pesos. And pwedeng-pwede to guys sa mga wallets mo. Like, ipapasok mo lang and para lang siyang credit card. And next we have is the Ledger series na. Ito na yung pinaka-most trusted. And actually, ito yung i-recommend ko sa inyong brand talaga kung gusto mo ng the best. So this is the Ledger Nano S Plus. This is their entry level. So ang presyo nito is around 6,000 to 7,000 pesos. And ang kinagandahan nito guys, napakaliit lang po talaga niya. So kung makikita nyo dito, ayan siya. And then sa likod niya, mapapansin nyo, meron siya sinasabi ditong resilience by design. So, ganito lang siya, iikot mo lang. And then, ito na. So, i-connect mo lang yung USB-C. Pwede siya sa cellphone mo. Ang challenge lang dito sa model na to, sa Nano S Plus, is kailangan mo siyang i-connect through wire lang sa mga devices mo. Unlike, kung gusto mo mag-level up, we have the Ledger Nano X. Itong Ledger Nano X naman, ang kinagandahan dito is pwede na siyang wireless. So, through Bluetooth lang, pwede na po siyang i-connect sa cellphone mo. So, mas convenient na siya. Ang presyo naman, alam ko is around 11,000 to 12,000 pesos. Again, sa Crypto Village yung mabibili yan. So, pinaka-best example is eto, makikita ninyo. Mas mahaba siya compared kay Nano S Plus kasi meron siyang battery, so para pwede mo siya ma-operate kahit wireless. Still, pwede mo pa rin gamitin through wire and meron siyang mas malaking display here. So personally, ito yung existing kong gamit, but for this video, mag-upgrade tayo guys dito sa pinakamalupit na hardware wallet guys sa buong mundo, which is the Ledger Stacks. Okay, Ledger Stacks. So, ang presyo nitong Ledger Stacks is as around 29,000 to 30,000 pesos. So, the reason bakit nagustuhan ko ito, malalaman niyo guys kasi napaka-cool talaga nito. So, i-unbox natin to right now. Samahan niyo ako. Let's go. So, as you can see here on the box, makikita mo guys, meron siyang malaking screen. So, napaka-excited na talaga ako guys makita to. Pag inikot mo naman, meron siyang mga seal dito sa taas at pababa. Parang katulad lang siya guys ng mga iPhones right now. So, whenever buying a crypto hardware wallet or crypto cold wallet, always make sure guys na bumili kayo sa mga legit and trusted and dapat sealed yan. So kung gusto mo ng peace of mind, pwede ka po ulit bumili kay Crypto Bilis. Link in the description na lang po. So tara, unbox na natin to. And by the way, may na-discover ako guys, just at the back, naglalagay din po pala si Crypto Bilis ng extra seal of security and also a QR code na para mas ma-validate mo kung legit pa yung products na nabili mo. So napaka-excited na ako. Tara, unbox na natin to. So papakita natin sa inyo. First time ko pala by the way magkakaroon ng stock. So tara, ito na. In 5, 4, 3, 2, 1. So unbox natin siya. Yan siya, ganun siya kadali guys. Again, parang iPhone lang to. Back natin to, pack. So, hindi mo to matatago katulad sa iPhone. And then, ganito lang natin siya. Magbukas neto guys. Ito makikita mo sa harap. So, this is probably the Ledger Stacks. And this is something cool. Kasi bakit? Kukunin ko siya. And kukunin ko yung stacks. Ito siya guys. Ang gagawin mo, is ilalagay mo siya dito. And then, pwede mo siya i-close. So, napakaganda talaga niya. As in, like, yung build quality talaga nito is napaka-solid. Para lang ako nag-review ng cellphone, no? And then, we check yung laman ng box niya. So, napaka-importante, guys. So, hindi to parang cellphone na kukunin nyo lang yung unit tapos alis na kayo. Kasi may mga gagamitin kayo, guys, sa loob ng box nito. So, tanggalin natin to. So, makikita mo dito, may nakalagay na recovery sheet and documentation. So, ito yung pinaka-importante yung recovery sheet. So, ilalabas natin siya. So paglabas natin sa kanya, meron kayo makikita ditong mga papers. So makikita ninyo, meron siyang included na 3 secret recovery phrases. So para saan to? Buksan natin. So dito mo isusulat yung mga recovery phrase na ilalabas ni Stacks mamaya once na binuksan na natin siya. So napaka-importante nito, pag sinulat mo siya dito, itatago natin to, inikikip natin siya sa safe na lugar. And just in case na medyo natatakot ka kasi papel to, by the way, meron din silang products which is ito. So kung mapapansin niyo guys, meron silang InKey. So ito siya, si InKey. So nasa around almost 3,000 pesos to, 2,000 plus. But ang kinagandahan dito guys, tignan nyo InKey, mapapansin niyo. Pag ginanon mo, pwede mo dito isulat yung secret recovery phrase mo. And sobrang sturdy na bakal to. I think it's a stainless bakal. So kahit masunog yung bahay ninyo guys, sigurado yung secret recovery phrase nyo is hindi siya masisira. And paano nyo isusulat guys? Yung mga letters po niya is mga bakal din. So ganun siya kalupit.
So set aside muna natin tong secret recovery phase, gagamitin natin later on. Full tutorial tayo by the way guys kung paano i-set up yung ledger. And next naman natin is yung documentation. So buksan natin siya. Let's say kung may mga extra freebies, usually may mga stickers to. So sabi niya dito, free from compromise. Meron siyang mga tagline lang here, which is hindi naman ito masyadong importante. And meron siyang stickers, napakaganda. So pwede mo didikit sa mga cellphone mo, bahala ka na kung saan mo didikit. And meron siyang mga manuals na hindi na natin babasahin kasi nandito na nga ako para ituro sa inyo. And then we have this small box. So this small box, I assume this is the cable. So makita may cable dito. So ito yung gagamitin mo whenever na i-connect mo siya sa laptop mo. So meron siyang USB-C to USB-C cable. So again, this is the ledger stack. So ito yung feature natin na step by step muna for now. So don't worry, lahat ng mga steps na gagawin dito is gonna be the same exact step sa lahat ng mga minention nating mga crypto hardware wallets kanina or crypto cold wallets. So tara, tanggalin na natin itong sticker which is the protector niya. I assume this is a touch screen, which is the difference sa mga okay. So, hindi ko lang alam kung paano siya. So, makita nito hanggang sa gilid, meron siyang label, which is I think na pwede nating mapalitan mamaya ng pangalan ko. So, try natin siya buksan. Oh, yun! Nagbukas na siya. Wow! Wow! Ang ganda, grabe. But, again, huwag tayo ma-impress. Nandito tayo para matuto kung paano gamitin yung ledger stacks. By the way, ledger stacks, ang lupit talagang ganda. So, as you can see here, again, may pangalan siya. Tapos nandito yung battery indicator niya sa gilid. So, dyan mo makikita kung may battery talaga siya. So, pag tinap to continue natin siya, ayun na yung mga instruction. So, tara, setup na natin siya guys. So, ledger stacks, tap to continue mo lang siya. And then, basahin na lang natin guys para at least meron tayong due diligence. So, ledger stack generates and store your private keys. Next mo lang, sabi niya dito, these keys will give you ownership and full control over your crypto and NFT. So, ibig sabihin, hindi lang crypto mo ang mapoprotektahan dito, kundi even mga NFT assets mo. So, kung meron ka mga NFTs na mga mamahalin, perfect na perfect din po na meron kang ledger or cold wallet. So, tap to continue lang natin. Use ledger stacks together with the Ledger Live application to create and sign transaction. Kasi the moment na may ledger ka na, the moment na may cold wallet ka na, everything na gagawa ka ng transaction sa wallet na yon, kailangan mong i-confirm at kailangan mong i-sign dito sa ledger wallet na to. So tara, next na lang natin ulit. And then makikita mo dito, meron tayong two options. So Ledger Live Mobile and Ledger Live Desktop. For this episode guys, para mas madali, since alam ko marami sa inyo naka-mobile, gamitin muna natin yung Live Mobile. So click lang natin yan. And then meron po ditong lalabas na QR code, sabi dito scan to open or download Ledger Live application. Ito yung Ledger application guys. So again, mada-download mo ng Ledger application guys sa mga App Store or Google Play Store ninyo. So as you can see here, meron na akong Ledger talaga actually, but again, mag-upgrade tayo sa bagong stocks. So click lang natin yung add new. Now when na-click natin yung add new, ang gagawin natin is set up a new ledger. So the moment na klilik natin yung set up new ledger, makikita mo dito guys yung multiple options. So as you can see here, meron tayong ledger stack. So click lang natin siya. And then lumalabas siya dito kasi automatically meron na po itong Bluetooth. So pag may Bluetooth na siya, automatically guys lalabas siya dyan. Click mo lang siya. And then hintayin natin guys sa lalabas. Ayun, ang galing oh. Kala mo cellphone lang oh. So pair and then yes, it matches mo lang siya. So, automatically magpe-pair na tong dalawang ledger na to. And then, after nung setup na yun, guys, lalabas yung genuine check and OS update check. So, check ledger stack lang natin. This is automatic para makita nung application kung legitimate at authentic yung product na yun. So, makikita mo dito, allow a secure connection with ledger. So, actually, itong UI na to, itong display na to, ito nangyayari dito. This is gonna be very, very similar whenever you sign a transaction. So, allow. Mapapansin mo dyan, yan, nag-loading na siya. So, makikita mo dito, ayan, ledger stacks is genuine. OS update check. So, update na lang din natin siya. So, start OS update. So, kailangan guys, yung latest na OS, yung latest update ang always na gagamitin ninyo. Kasi every now and then, nagkakaroon ng mga patches ng mga hardware wallets para mas humigpit at mas tumaas yung mga security measures nila. So, as you can see here, transferring updates. So, again, wireless yan. There's no wire. Everything is in Bluetooth. And then, wait lang natin siya. So usually pag nandito ka sa mga situation na ganito, I suggest na wag niyong i-disrupt yung update para hindi magkaroon ng malfunction yung device ninyo. So keep your time, and this is a must talaga. Talaga na dapat bigyan niyo ng patience and ng effort and ng time yung hardware wallet ninyo. So, and then once na na-transfer niyo na po yun, automatically, again, every time na mayroon siyang gagawing action, mag-i-initiate siya ng confirmation sa'yo sa install. So processing siya agad, and so updating na siya, makikita niyo dito. Install update.
So mag-blink yan, normal yan, naka-update mode siya as you can see here. Yan, updating siya. So sabi niya dito, ledger stacks will restart multiple times. So again, whenever nakikita nyo nag-blink yung ledger ninyo, it's okay, it's normal since nag-upgrade siya. So there's like 3 phases of update. So right now, nasa 2 out of 3 na tayo. So wait lang natin. And once natapos na yung update, makikita ninyo lalabas yan. Your ledger stacks OS is now up to date. So finish muna natin to. And then click muna natin, tap to continue. And usually after nun guys, meron pang lalabas na another update. So keep on updating ng updating. So start OS update na naman. So ubusin lang niyo lahat ng updates. So tuloy ko yung video na to guys pagkatapos ng lahat ng updates. So after ng update, kailangan mo i-set yung name mo. So i-click mo na itong set name. So the moment na lumabas yung set name, dito mo naman siya gagawin. So ang gagawin na lang natin dito is James. Ang ganda talaga niya guys. As in sobrang solid talaga niya bilang James. Type ko lang guys James space number 3. And then once confirm yung name, click mo lang siya. Napakaganda. Guys, ang ganda talaga na ito. James Ripen O, it's your ledger. Wow! Tap to continue. And then choose your PIN. It's a 4 to 8 digit code to unlock your ledger stacks. So tap to continue lang natin siya. So sabi dito, entering the wrong PIN 3 times in a row will reset your ledger. So what if mangyari sa ito, magkamali ka ng PIN? Doon na pumapasok yung secret recovery phrase o yung seed phrase mo mamaya na dadaanan din po natin yan. So ibig sabihin, yes, possible po ma-reset lahat ng mga cold wallets and ledger wallets since this is a physical device and pwede rin po mapalitan yung mga accounts nito. Depende na lang kung kaninong seed phrase o anong seed phrase yung i-encode mo dito. So tara, click natin choose my PIN. So for this one, itatago ko muna sa screen. So as you can see here, pwede ka mamili ng 4 to 8 digit PIN. Pero since this is a security measure, I suggest na mag 8 PIN ka na lang. The moment na makompleto mo na yung 8 PIN, click mo lang yung check. And then i-re-enter mo yung PIN to verify na tama yung PIN na na-enter mo. So again, once na re-enter mo na yung PIN, i-click mo lang yung check. And then automatically mag-pin set na po siya. The moment na ma-detect niya na tama yung pin na sinet mo. So tap to continue lang natin. So sabi dito next, choose how you would like to set up this ledger stacks. So makikita mo dito sa phone naman na isa lalabas dito. Secret recovery phrase, choose the setup option that best suits you. Set up as a new ledger. Let's create a new wallet. This generates a new secret recovery phrase. Or restore. It lets you restore access to your existing asset with your secret recovery phrase by using ledger recovery method. So actually ako guys, meron naman ako lumang ledger pero ang gagawin ko na lang dito for the benefit of this video is set up ko na lang siya as new ledger. So click natin yung tap to continue. So makikita mo dito yung dalawa, set up as new ledger and restore. Dito tayo. Again, pag may existing ka ng ledger na luma, pwede mo siyang i-restore using yung seed phrase. But right now for this video, for this new one, gagawin natin siyang bagong ledger. So click natin to. Ito na yung pinaka-importante guys. Ledger stacks will generate your secret recovery phrase. This is the seed phrase guys. The foundation of your wallet security. Tap to continue. It's a sequence of 24 words which cannot be changed or chosen. If your ledger is ever broken, lost, or stolen, these 24 words are your only way to recover your wallet. Again, these 24 words is the most important and is the only way na ma-recover mo yung wallet mo in case na manakaw sa itong hardware wallet na to. So tap to continue lang natin. Anyone who knows your secret recovery phrase can steal your assets forever. Ang galing ng ledger, nire-remind kanya ulit. Follow your wallet security. Never take picture of your phrase. This is the same exact thing na sinasabi ko sa inyo. Huwag mo siya screenshot, huwag mo siya isa-save sa notes mo, huwag mo isa-send sa messenger sa pangalan mo, sa Viber mo, sa WhatsApp mo. Again, never take digital copy of this. Never enter your phrase on your mobile phone or computer. I understand. Get ready to write down your 24 words on the recovery sheet. You'll find the sheet inside the ledger stacks box. So maaalala niyo guys, kanina meron tayong orange box. So this is the recovery sheet. And kukuha tayo ng isa. So as you can see here, secret recovery phrase. So pagbukas natin, don't share it, don't lose it, don't photograph it. Okay, nakakailang warning na po kami sa inyo. Please follow it kasi marami pong gumagawa niyan. So yan, sulat na natin siya. So for the sake of this video guys, ipapakita ko sa inyo guys na isusulat ko talaga siya yung 24 words. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo guys kasi gagamitin ko tong ledger stacks na to. So this is really a must, okay? So gayahin nyo ako, huwag nyo agad isi-save sa mga phone ninyo para maprotektahan yung assets niyo. Alam ko na iniisip mo na, onti pa lang naman yung pera ko pero what if malay mo lumaki yung pera mo? So kailangan mo siya protektahan. So isusulat ko lang to in 5, 4, 3, 2,
1. And then once na nasulat mo na yung mga words na yun, the moment na kinilik mo yun doon, lalabas tong let's confirm all 24 words are written correctly. So, i-verify pa nyo ito isa. Again, alam ko medyo nakakatamad pero kailangan mo talaga itong gawin. And after nun, the moment na ma-verify mo, lalabas dito, secret recovery phrase confirmed. Tap to continue mo lang. Your secret recovery phrase is for your eyes only. Okay, this is the 5th time. Okay, na wino-warningan po kayo. Don't share it. 6th time. Don't lose it. 7th-time warning. And again, you're in control. So, tap to continue. And continue setting up your Ledger Live application. So, dito naman natin siya gagawin. So, pag nandito ka naman sige, click mo lang yung install app. So, ito mga application, ang gagawin niya is i-installan niya po ito ng mga blockchain. So, yung Bitcoin, Ethereum, and Solana particularly. Install apps lang natin siya. So, installan niya na yan. And then, the moment guys na meron siyang i-install, i-allow mo lang din. So, pag-click mo ng allow, automatically mag-i-install na po yan. Again, napaka-seamless, napaka-wireless. In case na gusto nyo bumili ng ganito, go to CryptoBilis. Link in the description. They are the most legit and trusted seller ng mga ganito guys sa Pilipinas. And avoid buying doon sa mga Shopee, Lazada guys na unauthorized kasi baka tampered or baka planted na yung mga device na yon. So, the moment na matapos yung setup guys, automatically mag-forward ka na sa homepage niya. So, gagawin ko since Solana yung ginagamit nating wallet right now, mag-add application ako. Mapapansin mo dito guys, yung default na naka-install is Bitcoin and Ethereum, and pansin nyo wala siyang Solana or Sui Network. So, ang gagawin ko is mag-add application ako. Pag mag-add application ka, pwede mo itong i-click or pwede mong gawin is pupunta ka lang dito sa phone mo. Pag nandito ka na sa phone mo, click mo lang yung My Ledger. And then mapapansin mo mayroong pop-up yan. So, I don't recommend this. Huwag nyo itong gagawin. So, in order para guys, ma-install mo to ng Solana Network, i-click mo yung available tap to connect. So, makikita mo yung devices dyan para itong Bluetooth lang. And then, automatically guys, lalabas yan dyan. And nagko-connect na siya automatically. And then, makikita mo dito yung mga different chains. Ayan na. May XRP Solana. So, click mo lang tong plus. Automatically mag-i-install na yan. Pag nag-install, hintayin natin siya kung may lalabas dito. So, yan, mapapansin nyo, installing app na siya. And then, pwede mong later on i-install na po yung mga ibang blockchain kung sakaling kailangan mo sila. But almost everything naman is nandito na. But particularly for this video, Solana yung gagamitin natin na model muna. So, the moment guys na na-setup mo na siya and may Solana na siya, so simple lang gagawin mo, i-click mo lang yung Solana. And whenever nagagamit ka ng Solana Network, so click natin siya. And then once na na-click mo na tong Solana Network guys, so puntahan natin yung Phantom. Once you open the Phantom guys, Face ID. So ganito lang siya kasimple guys. Bago ka makagawa ng Phantom Wallet or ng Dex Wallet guys na using Ledger, kailangan mo munang gumawa ng account dun sa application na yun without a Ledger. So again, alam ko nakakalito to. But again, ganun talaga yung process niya. We don't know kung paano siya naging ganito. But again, whenever gagawa ka ng Ledger Wallet, kailangan mo munang gumawa ng account doon sa Phantom Wallet na yon nang walang Ledger Wallet. So, ito na yung ginawa ko sa account number 1. So, kung sakaling wala ka pang Phantom account dyan, guys, pwede mong panoorin yung previous videos natin, how to use Dex Wallets, and then makagawa ka ng Dex Wallet mo na walang Ledger. So, pag ready ka na, click mo lang yung account 1. And mapapansin mo dito, meron tayong mga multiple wallets yung mga Ledger na luma ko. But this time, gagawa tayo ng bagong wallet. Click mo lang yung Add Connect Wallet. So, makikita mo dito, meron mga multiple options. Ang pipiliin mo dyan is Connect Hardware Wallet. Once na-connect mo siya, lalabas yan, Connect Your Ledger Hardware Wallet. Click mo lang yung Connect. And then, lalabas yung Ledger Stacks, which is DB6C. Click mo lang siya. And then, pairing successful. Ganun siya kadali. So, continue. So, the moment na kinonect mo siya, guys, lalabas na yung mga chain. For this time, guys, pipiliin ko muna yung Solana and then click continue. And then, once napapansin mo dito, open the Solana app on your Ledger. So, i-click na natin ulit si Solana dito kanina. And then, once na na-click mo na siya, hintay lang natin, ayan na, connecting your account, finding Solana account. So, gagawin ng cellphone mo is babasahin niya yung mga wallet address na naka-embed dito sa hardware wallet mo. Kasi itong hardware wallet mo, ito yung mag-generate ng mga wallet addresses mo. So, yan. So, accounts connected. Click mo lang yung select accounts. Pag click mo yung select accounts, makikita mo dyan may mga multiple options. So, click natin sa Ledger 6. Click natin yung continue. And then, boom! Ito na po yung account mo na may Ledger. So, kung gusto mo na lang palitan yung pangalan niya, click mo na lang tong settings. So, gawin natin dito, James 3.0 Stacks. Yan ang gagawin ko pangalan dito since may mga multiple ledgers tayo.
So ganun lang kasimple guys, napakadali lang talaga niya. So medyo may onting trabaho lang siya, but it is gonna be worth it for you. So right now, papakita ko naman sa inyo paano naman magsasign ng transaction whenever magsisend ka ng crypto sa mga ibang wallet address. So as you can see here guys, nilagyan na natin ng pera, nilagyan natin ng Solana pang gas fee, nilagyan natin ng USDT and Solana Network yung Ledger wallet natin ng Phantom. So goto, papakita ko muna sa inyo guys paano bumili ng token. So click nyo lang yung swap. Whenever bibili ka ng token, let's say USDT gagamitin natin, ipipaste mo dito yung wallet address. Once na pinaste mo na yung wallet address, click mo yung search. For example, bibili tayo ng Kiki, and bibili tayo ng $10 worth of Kiki. Click mo lang yung done, automatically lalabas yan. Click mo yung swap now. Once na click mo yung swap now guys, ganyan yan. Connect your Ledger stacks and click connect. So lalabas dito guys, blind signing is disabled. So this is normal pag bago. So simple lang gagawin mo guys, pupunta ka dito sa Ledger mo, click mo tong settings. Once na click mo tong settings, ito turn on mo to. So yan, once na naka-turn on na yan, makikita mo confirm your Ledger na ano na siya. So i-click mo lang swipe to review, and then hold to sign. And then ganoon lang siya kadali. Automatically, na-pursue na po yung transaction nyo pag bibili ka ng crypto. Let's say naman, what if magsisend ka ng crypto sa ibang wallet address? Like say for example, sisendan ko yung wallet address ko na isa. Copy ko yung Solana wallet address, punta ko dito sa James 3.0 stacks, send natin siya, pili tayo ng token na isisend natin. Let's say yung USDT isisend natin, so paste natin siya, click mo lang yung next. Let's say send tayo ng $20, click mo lang yung next. And then, lalabas yan, send. Once na send mo na siya, ganun lang ulit. Connect your Ledger stacks. Once na connect mo yung connect, mabilis na siya. So, hindi na lalabas yung error kanina. And then, swipe mo lang, and then hold to sign. And then, boom! So, ganun lang po guys kadali gumamit ng Ledger. Ganun lang po siya kasimple. And congratulations, marunong ka na gumamit ng cold wallets. Again, so kung gusto mo ng cold wallets, go to CryptoBilis. So, sila yung trusted and legitimate supplier ng mga ganitong products dito sa Pilipinas. So, link in the description na lang. So, next naman, pag-usapan naman natin paano gumagana yung mga 2FA o two-factor authentication. So, always remember na once naka-cold wallet ka na, once naka-Ledger ka na, even kahit computer mo ang mismo ma-hack guys, hindi po ma-hack yung crypto wallets mo. And even wala makakapag-transfer guys nang hindi mo nalalaman. And guys, don't forget na itago yung seed phrase mo in case na mawala mo yung Ledger wallet mo. So bibigyan lang kita ng pro tip guys, in case na let's say what if yung investment mo sa crypto na-grow na siya ng 50 to 100,000. In this stage, I can really recommend na mag-hardware wallet ka na. You can start muna dun sa mga Trezor na tigo 4,000 or 6,000 pesos or 6,000 pesos na Ledger para at least meron ka ng barrier of security na sure ka na mapoprotektahan yung investment mo. Kesa mawala lang yun sa mga phishing site yung mga hack. Kasi alam mo over time, honestly, yung mga hackers, yung mga scammers, tumatalino rin po sila over time. And there will be times talaga na probably hindi natin malalaman guys na may scam na pala tayo. So again, kung gusto mo ng maximum security at protection, wala po talagang tatalo sa mga cold wallet. So go for cold wallet. Ang pinaka-recommend ko again is Ledger or any crypto hardware wallets naman ang mga pinakita ko kanina. So everything is available kay CryptoBilis, link in the description. So next is two-factor authentication. So guys, papakita ko na lang yung pinaka-easiest setup neto guys. So gagamitin natin muna right now is OKX Exchange. So again, nag-work tong mga two-factor authentication whenever gagamit ka ng central exchange. So yung mga Ledger, to clarify sa inyo, hindi po yan compatible sa mga central exchanges. So once nandun ka na guys sa homepage ng OKX, i-make sure nyo this time na nasa exchange kayo, hindi kayo nasa wallet na DEX nya. Dapat nandun kayo sa SEX. And then click mo yun nasa upper left nya, which is yung mga dot na square. Makikita mo doon, once na kinilik mo yun, lalabas yung email mo. Sa ilalim nun, may profile and settings, i-click mo lang din yun. Once na na-click mo na yun guys, punta ka sa security, and once na nasa security ka na guys, mapapansin mo dyan sa baba, sa may gitna banda, authenticator application. So mapapansin nyo dito sa account ko, naka-not setup pa siya, i-click mo lang yun, and then once na click mo yun guys, lalabas to, don't risk it, secure crypto account today, link authenticator application. And then if ever naka-iPhone ka guys, once na kinilik mo yung link authenticator application, ipoprompt ka niya guys na gamitin na lang yung Apple ID mo, which is yung tinatawag nating passkey sa mga iPhone. So kung naka-iPhone ka, I suggest ito yung gamitin mo. Kung hindi naman, i-click mo yung other sign-in option, which is nasa baba nun. And then makikita mo dito guys, may multiple option. Pwede mong gamitin yung security key, which is ito yung external security key na pwede mong i-link later on sa authenticator ni Google. So once na naklik mo yung security key, pwede mo continue. This is applicable sa mga Android users. And then once na naklik mo na yung continue, may lalabas dyan, download an authenticator application. I-click mo lang yung Google Authenticator. And then once na click mo yun, I've downloaded one. Makikita mo dito na may lalabas na link authenticator application. I-click mo lang yung copy key. And then pumunta ka sa authenticator
application mo. Kung na-download mo na to guys, search mo lang sa search list mo. Kung wala pa, gumawa ka ng account nito, search mo lang sa App Store or Google. Using your Google account, makakagawa ka ng application na to. So this is also compatible sa lahat ng mga accounts mo, hindi lang po sa crypto, kundi sa lahat ng mga social media mo. This is a extra security measure talaga po. Para tong hardware wallet, pero guys, online po siya. So every time na maggagawa ka ng mga action, mag-change password ka, or maglalagin ka sa new device, maghihingi po to ng code sa authenticator application. So once na sinerge mo siya, once na inopen mo na siya, makikita mo dito, for example sa akin, marami na ako mga accounts kasi mga accounts ko po talaga, authenticator app po talaga sila. So click mo lang yung plus dun sa lower right, enter a setup key. Once in-enter mo na yun guys, makikita mo dyan may account name. So lagay mo na lang yung desired name mo. So kung ano itatawag mo doon, pero I suggest i-label mo siya ng organized. So kung OKX yan, lagay mo na lang OKX saka anong email or username yung ginamit mo. And then lalagay mo sa baba yung your key. And then kung mapapansin mo sa baba, meron din pong type of key. So no need baguhin yan. So stick mo na yung time base and then click mo lang yung add. Automatically pag kinilik mo yung add guys, lalabas na po yan sa authenticator application mo. So mapapansin nyo dito, meron na tayo. And then once na lumabas na yung authenticator OKX, which is ito yon, copy mo lang yon, and then bumalik ka sa OKX application mo, and then i-paste mo lang yung code, and then automatically nakalink na po yung authenticator application dun sa Central Exchange wallet mo. From now on guys, since may authenticator na yung OKX mo or Central Exchange mo, every time na mag-withdraw ka guys, always hihingi po yan ng authenticator. Again, I understand na medyo hassle siya, but this is essential guys para maprotektahan po yung assets ninyo. Pero lagi mo tatandaan guys, sa mundo ng crypto, hindi lang po palagi mga hacker at scammer yung kalaban mo dito. Sometimes ang kalaban mo dito is sarili mo or what we call human error. And in this part of the video naman guys, papakita ko naman sa inyo, bibigyan ko kayo guys ng mga tip para makaiwas kayo sa mga simple errors at mga scams na pwede nyo ma-encounter later on. So pinaka-common guys na way of people na hack sa mundo ng crypto guys, and even guys sa web 2, sa web 3 as a whole guys, is through phishing links. Ito yung mga links na randomly na natanggap mo sa messenger mo, sa telegram mo, sa email mo, na minsan nakala mo totoong link siya or like galing siya sa bangko mo or galing siya sa support ng Facebook and whatsoever, pero hindi mo alam na yung link pala na yun is phishing link na. So paano to gumagana guys? Ang pinaka-common way guys na ginagamit ito ng mga hacker is nagpapanggap po sila na official customer support sila ng mga different platforms. So pro tip lang guys, every time na may customer support kang kausap, always understand na never ever ka po nila sendan ng link tapos mag-i-enter ka ng mga private information mo or manghihingi sila ng mga private information mo through calls. The moment na nag-comply ka dito or nag-click ka ng link tapos nag-login ka, meron pong malaking chance na ma-hack po yung wallet mo. So pro tip guys, wag na wag kayong mag-check ng mga random emails, yung mga random mga messages na masyadong promising at nakakaengganyo. Number 2, whenever magi-interact kayo sa mga groups, communities, or mga platforms, always make sure guys na official links po yung mga ginagamit ninyo. So katulad sa James Ripino community, kung galing ka man doon, meron din tayong mga listahan guys ng mga official links, for example din ng mga accounts ko. And number 3 guys, i-check mo rin kung verified ba yung mga account nila. So mapapansin naman niyo sa social media, once na company nag-message sa inyo, meron po silang tinatawag na blue check. So always be careful and always be vigilant dito sa mga bagay na to. Next is mga fake airdrops o mga fake NFTs. Ito yung mga crypto assets na let's say nagtitrade ka ng crypto and then mapapansin mo maya-maya may bagong crypto token na dumating sa wallet mo na may value, let's say $10 or $20 or $1 siya. Do not interact, okay? Pag hindi mo to crypto asset or wala ka natatandaan na binili mo to or nakuha mo to somewhere, kahit free airdrop pa yan guys, pag shady at napapansin mo na masyadong maraming pinapagawa sa'yo, may mga pinapasign sa'yo, may mga kailangan pinapafilapan sa'yo, mga private information, magduda ka na. Pro tip guys, do not interact with random NFTs or random cryptocurrency guys na dumadating sa wallet ninyo. If hindi kayo familiar at hindi kayo aware, wag na lang po ninyong pansinin or pwede po ninyong i-hide sa wallet ninyo. Number 2, do not connect your wallet guys sa kung saang website lang po. Kasi marami po mga website na may mga viruses at it can be the cause para ma-hack po yung mga wallets ninyo. Number 3, if ever talaga na curious ka at gusto mo mag-explore, pwede kang gumamit ng tinatawag nating burner wallet. Itong burner wallet, the reason bakit natin siya tinawag burner wallet is para masunog lang siya in case na masusunog talaga siya. So paano nag-work yun? Let's say, kailangan mag-participate ng airdrops o kahit legit airdrops man yan. It is recommended na once na mag-participate ka sa mga bagay na to, it is best na gumamit ka na ng bagong wallet o yung wallet na walang ledger. So ito yung tinatawag natin burner wallet na para if in case na ma-hack o magkaroon ng problema, hindi po yung mismong main wallet mo yung madadamay.
madamay. Next is yung mga fake support and yung mga fake Telegram channels. So whenever may mga cryptocurrency guys na nag-trending o mga meme coins na nag-trending, mapapansin mo minsan magugulat ka lang na, oh bakit dalawa na yung Telegram group ng meme coin na sinalihan ko? So ginagawa po ng mga hacker is gumagawa po sila ng mga fake group. So basically kine-clone po nila yung mga original group. Tapos ginagawa nila, nilalagyan nila ng mga bot yung mga group na yon para tumaas yung mga members. And lahat ng mga members ng original group ng meme coin na yon is i-invite nila and magiging member ka ng group na yon. So usually naman sa Telegram naman, para maprotektahan mo yung sarili mo sa ganito, meron namang way na ma-off yung settings na hindi ka basta-basta ma-add sa mga Telegram groups without your permission. So bigyan kita na example. So minsan kasi talaga mahirap siya ma-check. Let's say for example, 3 na yung fake groups tapos isa doon yung legit. Minsan talaga mapapansin mo talagang kopyang-kopya talaga nila. So one key indicator guys para mapansin mo na fake yung group na yon at clone yon is mapapansin mo na meron sila palaging pinapa-claim na reward sa'yo. So yung claim na reward na yun, that's actually a phishing link. The moment na kinilik mo yun, mag-i-enter kang sa wallet mo and automatically kukunin niya po lahat ng crypto assets mo. So even mapapansin mo pa nga dito guys, sinasabi pa dito, number 1, no, connect your holding wallet of choice. Kasi gusto talaga nila na mag-connect yung wallet mo na nag-hold ng Kiki noong time na yun. So again, be very very careful. There's no such thing as like this. If it's too good to be true, then magduda ka na. So real talk lang, always remember na kung legit yung community at legit yung platform, they will never ever DM you first. Usually yung mga magdi-DM talaga sa'yo, karamihan po talaga dyan is yung mga scammer. So pro tip, never share informations through DMs kahit nasabihin pa nilang support team sila. Number 2, always check their official Twitter guys para makita mo talaga guys yung official links ng mga Telegram nila, ng mga Discord nila, and other whatnot. And number 3 guys, always make sure guys to triple check and do your own research. Next naman natin guys yung mga malicious extensions. Ito yung mga para nakakabit sa Google Chrome mo o yung mga browser mo o yung mga virus o yung mga application na download mo o yung iba pa nga mga screen share attacks. Minsan nakala mo safe ka na kasi naka 2-factor authentication ka na at na-save mo na yung seed phrase mo, pero may iba pang paraan yung mga hacker. Yung iba guys nagpapasok ng mga browser extensions sa device mo, yung iba naman naghihingi ng screen share or naghihingi ng screenshot guys ng desktop mo or ng certain application. Kunyari nga again tech support sila and di mo alam guys, may screenshot ka na guys na mahalagang information na pwede po nila magamit para ma-hack yung mga accounts mo. So pro tip, never ever install a random extension na hindi ka familiar at hindi mo talaga kailangan gamitin. Number 2, never ever share your screen, okay? Kahit saan, kahit sa live pa yun sa TikTok, sa Facebook, and other whatnot. Do not share your screen even sa mga tech supports. And number 3, always log out your accounts once na tapos ka nang gumamit ng mga wallets mo. Sa crypto, hindi ka lang dapat marunong bumili. Dapat marunong ka rin mag-ingat. Hindi porket may cold wallet ka na, safe ka na. At hindi rin porket may 2-factor authentication ka na, is safe ka na sa mga hacker. Ano ang pinaka-importante at pinakamabisang protection? Alert mindset. Nakwento ko na dati guys yung mga na-hack, yung mga na-liquidate, o yung mga tao na bigla lang nawala yung mga crypto asset nila dahil sa isang baling pindot or isang baling tiwala. Pero kung umabot ka pa rin sa part ng video na to, ibig sabihin, you're different and you're not here to gamble but you're here to grow. So again guys, ako nga pala si James Afante, also known as Kuya James and now James 3.0. So by the way, kung wala ka pang community, kung kailangan mo ng community, kung nangakapa ka pa sa mundo ng crypto, do not forget to join our Telegram channel, link in the description. We have more than 30,000 members right now currently as of recording this video na willing po tumulong sa'yo 24/7. And we also have moderators there guys para protektahan ka 24/7 din po siya available. Do not also forget to like and subscribe in this video. Sa mga next videos natin guys, mas exciting yung mga topics na pag-uusapan natin. Pag-uusapan naman natin yung mga trading strategies, mga paano bumasa ng mga candle, para this time guys, matuto ka lang mag-trade. So yun lang, again, don't forget to join James 3.0 community, link in the description. So gamitin nyo po yung official links, nandiyan po siya sa baba. And don't forget to like, subscribe, and share this to your friends para guys matuto rin po sila. So simple naman po ang gusto kong gawin para sa inyong lahat. So gawing madali, simple, relatable, at libre ang crypto education para sa bawat Pilipino. So again, this is James Afante, Kuya James, and now James 3.0. So see you po sa loob ng community natin. Don't forget to like, follow, and share, subscribe. Bye-bye!